Sa gitna po ng nalalapit na halalan ngayong taon, patuloy ang paghahanap ng mga Pilipino ng kandidatong tunay na mga pagbabago sa bansa. Sa Malaysia, kung saan libu-libong overseas Filipino workers ang nagtatrabaho at naninirahan, inalam ng SMNA News kung sino ang nakikita nilang may kakayahang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Samantala, si Pastor Apollo C. Quiboloy na patuloy na nagiging biktima ng political persecution ng administrasyon ay nananatiling matatag sa kabila po ng mga pagsubok. Ano ang sinasabi ng ating mga kababayan sa Malaysia? Alamin natin yan sa ulat ni Hannah Jane Sancho. Matatag, mapayapa, at marangal. Ilan lamang ito sa nais sa mga kababayan natin saan man panig ng mundo na mangyari sa ating bansa. Isang bansa na maipagmamalaki. Kaya ngayon nalalapit na halalan, pinulsuhan natin ang ilan sa mga OFWs dito sa Malaysia para kung sino nga ba ang kanilang napupusuan sa nalalapit na senatorial race. Para sa akin, hindi ko iboboto, of course, number one, yung corruption. Dahil nakikita naman natin sa Pilipinas kung ano na nangyari ngayon. More on salita lang, wala pa akong nakitang nagawa niya. Katulad ko sa OFW, kasi total nandito na rin ako, di ba? So parang wala parang more on ano lang sila, more on sa kabuhayan, tapos wala naman nangyayari. Ang daming nangyayari ngayon sa Pilipinas. Nakikita ko sa sa YouTube, sa Facebook na sobrang kakaiba sa noon at ngayon. Ngayon parang ang gulo ng kamara, puro mga kurakot sila. Tapos parang kontrolado ang mga tao. Tapos maraming patayan, maraming krimen sa Pilipinas ngayon na napapanood ko. Naniniwala ang mga Pilipino na ang korupsyon ay isa sa pinakamalaking salot ng ating bayan. Talamak, malalim, garapalan. Ito ay isang malalim na sugat sa lipunan na patuloy na nagpapahirap sa taong bayan at isang problema na dapat nang tuldukan ngayon. Kaya naman, para sa maraming Pilipino, isa ang nakikita nilang may tapang at kakayahang masugpo ang katiwalian, ang senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kung magkakaroon tayo ng nasa senador, sasabing zero korupsyon, wow, number one sa akin, the best one. Siya lang yung nakikita ko sa lahat ng mga tumatakbong kandidato kay Pastor Apollo Quiboloy. Siya lang yung nagsasabi ng zero korupsyon. Kagaya ni Quiboloy, parang na-overwhelm ako sa sinabi kanina ni Boss Dada na yung talagang ipangangako niya talaga sa aming mga OFW. Yung tipong pag-uuwi ka na, kampante ka na wala, ayoko pa umuwi kasi wala pa akong ipon. Ay, hindi pa tapos itong mga kapatid ko. Ay, ganito pa. So parang, bakit pahihirapan pa natin mga sarili natin, mga botante? Ba't hindi pa natin siguraduhin na para pag-uwi namin, may inihintay kami na or may ini-aim kami na sana mangyari at matupad. At sana yun, pinapanalangan nga natin na sana manalo nga si Pastor Quiboloy. Kaya naman, hindi pinalampas ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang pagkakataong marinig at bigyang pansin ang hinaing ng ating mga kababayan sa Malaysia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigit 300,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho doon. Mga manggagawang nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at bayan. Bagamat hindi personal na makapunta si Pastor Apollo dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi ito naging hadlang para iparating ang kanyang mensahe sa ating mga kababayan sa Malaysia. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapagsalita, ang political vlogger at anchor ng Banatero sa SMNI, si Boss Dada, para direktang makausap at matugunan ang mga katanungan ng ating mga kababayan. Sa ginanap na proclamation rally ni Pastor Apollo sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan daan-daang Pilipino ang dumalo, ay nagkaroon sila ng pagkakataon magtanong. Ang kanilang mga hinaing at katanungan, sinagot ng kanyang tagapagsalita. Isa nga sa binigang diin ni Boss Dada ang patuloy na panggigipit na nararanasan ngayon ni Pastor Apollo. Itinuturong niya si Pastor Apollo C. Quiboloy bilang poster boy ng political persecution ng kasalukuyang administrasyon. Kasi alam naman natin kung ano ginawa kay Pastor Apollo Quiboloy, sa kadahilanan lamang na siya ay kaibigan ng mga Duterte. Nakita naman natin yung political persecution sa kanya. Nakita natin kung paano nabuso yung karapatan ng SMNI para sa prangkisa. Active pa yung prangkisa pero tinanggal na. Hindi lang yun, nakita natin na binaghawakan yung mga kaso, dinagdagan pa, finilis yung kanyang mga assets.
at sinugod pa yung Kingdom of Jesus Christ at 16 na araw na namirahan sila dyan, namira sa simbahan, nagpupay, may namatay pa pong 3 na mga membro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya makikita mo, all in all, lahat na yata ng paglabag sa karapatang pangtao, paglabag sa batas, sa mga ginawa nila kay Pastor Apollo Quiboloy, pinaudo na nila lahat. Hanggang ngayon, nakakulong pa yung tao dahil sa mga gawa-gawang kaso lamang. Para kay Pastor Apollo C. Quiboloy, mahalagang mapakinggan at mabigyang pansin ang hinaing ng ating overseas Filipino workers. Mga bayaning handang isakripisyo ang kanilang pamilya at sarili para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Isa sa mga ipinunto ni Boss Dada ay ang adhikain ni Pastor Apollo na ibalik ang dignidad ng bawat Pilipino na unti-unting nawala dahil sa sistema nilang nagpapabaya sa kanila. Kaya napipilitan mga ibang bansa at magpaalipin sa banyaga para lamang mabuhay. Naniniwala si Pastor Apollo na dapat bumalik ang panahon ng mga Pilipino ay may disenteng hanap buhay sa sariling bayan. Hindi na kailangan lumayo sa pamilya para lamang makamit ang maayos na kinabukasan. Kasi alam ni Pastor Apollo Quiboloy kung gaano kahirap ang maging isang magulang dahil si Pastor Apollo Quiboloy ay naging magulang sa halos sa milyong-milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Naging biktima rin po si Pastor Apollo Quiboloy ng kahirapan, kaya po as much as possible, gusto po ni Pastor Apollo Quiboloy na lahat ng mga Pilipino ay makasama ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas, hindi na kailangan magpaalila pa sa ibang lahi. Yung yaman ng Pilipinas para sa mga Pilipino. Gusto niyang ibalik yung dignidad ng mga Pilipino. Kasi habang ikaw ay nagtatrabaho abroad, habang ikaw ay namimilbihan sa ibang tao, habang yung mga anak mo lumalaki, hindi mo na nababagyan, namamalawan, masakit po yan para sa isang magulang. At bilang magulang ng KOJC, gusto po ni Pastor Apollo Quiboloy na yung dignidad ng bawat Pilipino ay manumbalik. Kaya paalala ng Commission on Elections ngayong halalan sa mga overseas Filipino workers, magparehiso upang hindi masayang ang kanilang boto. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News, Kuala Lumpur, Malaysia.